Isang taong marunong ng early CPR, twice or thrice po yung chances, yung probability na makasurvive po yung pasyente. Especially kung may available po ng AED or the automated external defibrillator. So malaking bagay po yun. So it's available naman po sa mga establishments dito sa Qatar, even in the Philippines. Meron po tayo sa workplace natin, sa school. So yun po. And then, next slide please. Sabi nga po, we aim to empower you to act confidently during cardiac emergencies, focusing on the critical role of bystanders, tayo po yun, in immediate care. Understanding these basics saves lives. So yung chain of survival po, kung makikita nyo, so chain po siya, sabihin, dikit-dikit po siya. So it should be followed accordingly. So ito po yung series of action na kailangan mangyari. But then, for us, dito lang naman po sa community, we don't need to follow the whole chain. Yung first and second lang po, which is yung first, siya po yung early recognition and call for help. That's more important. And then early CPR and defibrillation. The rest po, yung fourth and saka fifth na chain, hospital setting na po yun. So hindi na tayo magpo-focus doon kasi what's important for us, yung at least we have the idea lang. So immediate recognition po. So immediately, we should recognize na, oh, may nakita tayo, ano ba nangyayari dito? Yung ma-identify natin na there's something wrong with the victim. And then immediate call for help. So dito po sa Qatar, I think 999. And then early CPR and defibrillation. So dadaanan po natin lahat yun later. Alright, so pinaka-importante po, sabi ko nga, yung first and second link. And then, and for the bystanders. Excuse me. And then, when we talk about Samaritan law, legal protection for voluntary assistance. So, good Samaritan laws po are designed to encourage people to help others in emergency situations without fear of being sued or persecuted. So, ibig sabihin po nito, it's applicable po sa Philippines and other parts of the other countries. Yun po yung tipong pag may nakita po kayo na victim, lalapitan nyo, tutulungan nyo immediately. So, ang purpose po nitong law na to is for you na maging safe po kayo. Hindi kayo madidemanda, hindi po kayo makakasuhan if something happened to the victim. If ever na may negligence kayo nagawa, may nagawa kayong, or napatay niyo yung pasyente, dahil lang sa pagtulong nyo, out po kayo sa kaso because of Good Samaritan law. But I would like to emphasize, here in Qatar, hindi po applicable yun. Alright? So hindi po siya applicable. Pag may nakita po kayo victim sa labas, better to call for help. 999 agad or you ask somebody. Huwag niyo pong i-attempt na yung tutulungan. Kasi marunong ako, tutulungan ko siya. Ganon. But I'm not encouraging you also guys, mga kapatid, na huwag pong tumulong kung kilala niyo po yung pasyente, yung victim. Kung kapamilya, kaibigan, so I believe you can help. But sa ibang tao po, siguro no naman po siya. Alright, so next slide please. So, emergency mindset. Sabi nga po, effective action begins with calm under pressure. Prioritize personal safety first to avoid becoming a second victim in a crisis. So, napaka-importante po nito. Next slide. Assessing the scene and the victim. Safety is the primary priority. Always ensure there are no environmental hazards. So, sabi ko nga po, bago kayo tumulong, isang golden rule is your safety first. So, hindi po pagiging selfish yun, just being practical. So, paano kayo makakatulong kung kayo mismo ay isang magiging biktima din? So, you should think of yourself first. Tingnan nyo po yung scene, tingnan nyo po yung kapaligiran. Safe pa po ba yung lugar? Meron po bang sunog, may baha, may traffic? Check nyo po yun. May panganib pa sa'yo, meron bang live wire yan, meron bang gas leak? And then, wear PPE. If you have a mask, if you have the gloves, better po. So, wag po tayo basta susugod pag may nakita tayo. So, you should think of yourself first. So para hindi po tayo dumagdag pa sa sa biktima. So responsiveness. So let's say may nakita po tayong later pa i-demo nila po ng mga health ministry. So first pag nakita niyo po yung si pasyente, si victim na nakahiga diyan, i-assess niyo po yung responsiveness niya. Responsiveness together with breathing, yung kanyang paghinga. So lalapitan niyo po yung pasyente. I think siguro para simultaneous na lang. Sino ba? Bro Brian? Sisay na lang. Kunwari po, nakita po ni Sisay itong si victim. Tapos, ang gagawin niya pong una, i-check niya po yung responsiveness. So, Sisay, yeah. Right. Wala po na stop kasi
baka agad-agad mag-compression po kayo, hindi po siya applicable. So, dapat po may assessment. So, tama po yung sinabi ni Kuya Red, check first for the responsiveness. So, para ma-check po, pwede niyo po siya itap. Parang, okay na po ba kayo? Hello? Kung responsive siya, mag-treatment. Kung hindi, So, make sure po, nakasan niyo po yung tap. So, tap and shout. Hey, hey! Ate, ate, kumusta? Okay po ba kayo? So, you have to check for the responsiveness. Then after that, check niyo po yung breathing, yung kung humihinga po. So, pag-check po ng breathing, so pag mag-check po ng breathing, feel, and then dapat po nakatingin po kayo sa kanyang chest kung nag-rise and fall. At the same time, lapit po kayo sumapil po ninyo yung hininga. alright, so if ever po, responsiveness, breathing, na-check na natin, nakita nyo unresponsive yung patient or yung victim, call for help na po, tawag na po kayo, mag-activate na po kayo ng 999. Alright, in the scene na may kasama po si Sai na nakakita sa pasyente, si Sai po yung magkakall ng attention dun sa kasama niya na, sis, bro, pa-call naman ng help, additional help, please call 999. Or in the case na may available na AED, automated external defibrillator, si Sai po yung mag-instruct dun sa kasama niya, pakitakbo na lang yung AED. Alright, kung available po. So all the instruction is coming from the main, kung sino po yung nakakita, so sasabihan niyo po yung kasamahan niya. Alright, pero in the case na mag-isa lang po si Sai, automatically, you can start the CPR later on. But then, as much as possible, you need to activate, you need to call for help. I-speaker nyo na lang po yung phone nyo. So at least habang ini-instructan kayo nung nasa kabilang linya, you can perform kung ano po yung tuturo nila. Alright? Huwag nyo na pong hayaan pang hawakan. Alright, so we're going to start na po. This is the most important po yung CPR. So when we talk about CPR, ito po yung pag-compress ng deep depth. At the same time, pagbibigay po ng hininga para mapanatili po natin yung blood flow sa brain at sa vital organs. Napaka-importante po because for your information po, blood carries oxygen po. Alright, so pag flow po yung dugo natin sa buong katawan, papunta po sa brain natin, kasama na po rin yung oxygen, which is very important po, lalo na sa brain natin. Can you imagine, around 15 seconds po na wala kang oxygen sa utak, mag-start na po kayo maging unconscious. And 4 to 5 minutes na wala kayong oxygen sa utak, magkakaroon kayo ng irreversible na damage po. Ibig sabihin na irreversible, hindi na po maibabalik yung normal. Alright? Hindi na po siya kagaya nung nasugatan kayo, after a while, mag-heal. So, hindi po, ganun yung case. Alright, so, ang klase po ng, alright, so as you can see here, victim positioning. Napaka-importante po ng positioning. Let's say, nasa bahay po yung scenario, nasa kama po si victim or yung pasyente, malambot po yung kama nyo. First thing to do is you should bring the victim or the patient sa fair, flat na surface. Kasi how can you imagine, how can you give an effective compression kung nandun po siya sa kama or waterbed na pag pinampo, lulubog din po siya. So it's not effective anymore. And then correct hand placement po, ipapakita rin po ni Sai later. For high quality mechanics po, meron tayong tinatawag na push hard and fast. So hard po, ibig sabihin, anyway, siguro tuloy na natin. Positioning po. Mag-compress. Palin po yung dominant ng hand ninyo, yun po yung nasa ilalim. So like, ito po yung dominant, tapos po yung non-dominant ninyo yung nasa ibabaw. And then po yung heel po yung gagamitin. Tapos po, pag sa lalaki kasi mabilis, sa gitna lang. Kasi may palatandaan yung sa likod ng lalaki, kung lalaki sa gitna lang. Sa babae kasi medyo mahirap kasi hindi siya talaga yung palatandaan sa babae. Pero always think po na dapat po nasa gitna po kayo ng chest. So pag po kayo nag-compress, dapat po nakalock in yung seat po. Kasi kung mag-compress po kayo na nakagayon. So yung lakas nyo po nandito lang, wala po dun sa victim. So pag po kayo nag-compress, so like this po, dapat po nakalock. So para po yung, tapos yung bigat nyo po nang gagaling po sa from here to here para po sa transfer po sa patient. And also yung bigat, yung pinakang lalim is at least 2 cm. Yeah, at least 2 cm po yung lalim. Although hindi naman natin matatansya kasi di ba pag pinush naman natin. So what's important is yung action na gagawin po. You should know yung quality niya. Kumaga 100 to 120 po yung beses na gagawin niyo siya, yung bilis. With the tune of staying alive.
Let's say, kung narin, imagine si AC no, staying alive, gano'n po, yung ayan, si bro. So hindi po siya pwede yung sabihin ng matapos yung 100 to 120 compression, pero 1, 2, gano'n, hindi po. You should follow a certain beat para maging effective po. Alright. So, yung po sinasabi ni si Sai na 30:2 po, because we have two types of CPR po. First is yung conventional. Conventional, when we talk about the conventional CPR, yun po yung sinasabi ni si Sai, compression with breathing, rescue breath. Alright? So, magko-compress po tayo ng 30 times, and then 2 breaths. Magpo-blow po tayo 2 beses. So, kunwari po, i-demo ni si Sai, kunwari, 28, 29, 30. And then pag po kayo nag-gano'n, Tatakpan niyo po yung ilong. And This then is what you call head tilt, chin lift. Pero pag mag-blow po kayo, make sure kung hindi niyo po kilala yung pasyente at confident po kayo na alam niyo po mag-apply ng CPR. Pero make sure po na yung safety po na sinasabi ni Kuya Red, yung safety first. Kasi hindi natin alam, hindi natin kilala yung patient or yung victim. Baka meron siyang transferable diseases, so matransfer po ba sa atin. So, kung hindi po kayo confident na magbigay ng rescue, at least, I'm not sure kung continuous pump. Yeah. So yun po yung binabanggit po ni si Sai, like what I've said, we have two types of CPR, that's conventional. Conventional CPR, it comes rescue breath with the CPR. The other one po is hands-only CPR. Hands-only CPR, yun po yung gusto kong ibigay sa inyong lahat. Kasi yun po yung ginagawa usually ng bystanders. Because we don't know the patient, we don't know the victim, so para safe din kayo, hindi kayo magmamouth to mouth. That's very effective on the first minute of the incident. Pag may nakita po kayo, hindi naman siya kilala, automatically, you can give the CPR immediately. No need to think about giving rescue breath na 30:2, 30 times, and 2 beses yung hihingahan. No need for that. That's hands-only CPR. Immediately, diretso na po, CPR nila agad. Yun po ang advisable for bystanders. Kasi how can you give the CPR sa mouth-to-mouth dun sa patient, sa biktimang hindi nyo naman kilala. Alright? So, applicable po siya outside but if you know the patient, if you know the victim, family member or what, better to do the conventional. Alright? And then, so, next po is, alright, so nandito na po tayo, understanding the AED. So, automated external defibrillator. So, I believe, sabi ko nga po kanina, available po siya sa mga malls, sa school, even to your workplace. So, ano po yan? Don't be afraid kasi ano po yan? User-friendly. May voice recognition po siya. So, siya po yung mag-advise sa inyo on what to do. So, the first thing is, once you see the victim, immediately do the compression. Dire-diretso na po yung compression. Never stop the compression. If the AED comes, habang kino-compress po, may isang taong kasama nyo nag-a-attach. Kasi iba po baka gawin nila, i-stop nila, tapos ikakabit. No. Kasi simple, single seconds talaga, it will affect to the victim. So when doing the compression, one will help to put the AED. So i-attach nyo po yung pads we have here on the right upper, and then dito po sa left. And then pag-attach natin, you should turn on the AED, i-attach natin yung pads, and then connect the AED dun sa machine. And then it will instruct you on what to do. Sasabihin niya po, if you're going to compress, compress. Pag sinabi niyang, wag muna, and then if it's shockable, the machine will give shock para po maibalik yung normal heart rhythm natin. Alright? So it's big help po. So mas maganda po kung parehong gagawin yan, the compression and the AED. Alright. So kung available lang naman po. So huwag po tayo ma-pressure kung wala, just perform the compression. We'll do it. Alright, next po. Sorry po, medyo binibisan ko na kasi medyo marami po yung... Okay, ito po yung sinasabi ko lang kanina, integrating CPR and AED. Kung available po sa AED, better, simultaneous yung gagawin. Next po. Alright, for child CPR naman po, the only difference is yung gamit ng kamay. So, pinakita po ni Sis kanina, you're using 2 hands. Pero pag bata po, 1 hand lang is enough. Alright? But it depends on the size of yung bata kasi baka minsan may mga bata malalaki rin naman, you can do both hands. Kung maliit po, matatansya nyo, just perform it by 1 hand. Same po, the depth, and then yung rate niya, same lang naman, 30:2 for conventional, and then 100 to 120 pa rin po yung rate niya. So usually, wala naman pong pinagkaiba pagdating doon. But the thing is,
If the case is drowning, mapamatanda yan, mapa-adult, mapabatya, ay, batya, sorry. Mapabata, ano po, drowning like what happened nung tiga Ateneo, once you see a person drown, na nalunod po, immediately pag nandun na po siya sa pangpang, doon sa sahig, give rescue breath. The reason why, kung bakit siya nawala ng malay, dahil nawalan siya ng oxygen nung nalunod siya. So the first thing to do is to perform rescue breath. Pagbigay po ulit agad kayo, immediately 5 breaths. Kung hindi kaya, 2. Bugahan nyo agad before performing compression. So hindi po yung uunahin yung compression bago nyo bigyan ng breath. Yun lang po yung difference sa pag drowning, pag may nakita kayong nalulunod. In the case of infant po 2 fingers. Alright, pag may nakita po kayong may baby, 2 fingers lang po, safe pa rin, nipple line sa baba. Ito lang po yung gagamitin nyo. Don't be afraid kung feeling nyo baka mabali yung ribs, but what's important is ma-revive nyo yung bata, yung pasyente. So yun po yung isipin nyo. And depth at least 4 cm. And then same rate, 100 to 120. Ganun pa rin po. Alright? Next. Sorry po kung medyo mabilis pwede naman po kayo magtanong later and pwede kayo mag-sample doon. Okay, next po. Alright, nandito naman po tayo sa next emergency, choking. So marami po dito, ay nasa pa si Ate Dayan. Yes! Ay, masipag kumain, mahilig kumain. So choking po, pag choking, pagka-stuck ng pagkain sa bibig or lalamunan. So as you can see, the universal sign ng choking, clutching of both hands sa leeg. Pag nakita kayo ng gaganyan po, sabihin nun, automatic yun, nahihirinan siya, nabubulunan. Alright? One more thing, kapag hindi makapagsalita, hindi makahinga or hindi makatawa, kapag nag-turn blue na po yung biktima, yung pasyente, so most likely wala na siyang enough na oxygen. And then coughing weakly, kung pag umuubo po na parang nawawala na yung ubo niya, na unti-unti nang nawawala, alright? Kung effective pa po yung cough, take note of this, kung effective pa po yung cough, let them cough. Pag tingin mo, umuubo pa naman siya, sige, lakasan mo pa, ganon, para at least lumabas po, alright? Huwag ninyong hahampasin muna yung likod. So, pakayaan nyo muna siya umubo. Baka kami suntokin na lang. Pero kung silent choking na po, yung wala na kayong marinig, no sound, and blue na yung face, action na po agad yun. Alright? So, action agad. Nandun tayo sa... Sis, next slide po. This is what you call Heimlich maneuver. Heimlich maneuver po, to perform the maneuver. So, ang ating pong mga artista. So, or abdominal thrust. So what you're going to do is stand behind the person. Dito po kayo. Wala, nahihirin na si Ate Arlene. Okay, universal sign. Pero dapat mas malaki kayo sa pasyente kasi kung mas malalaki yung pasyente nyo, hindi ito magagawa. So dapat... Ayan, tama po si Sisay doon, sorry to interrupt. Kung malaki po yung pasyente kaysa sa inyo, ang gagawin po natin is chest thrust. Alright? So abdominal thrust for now, kasi mas maliit si Ate Arlene Kaysay. Pero kung mas malaki po si Ate Arlene Kaysay, ang hawak po ng fist natin sa chest, not dito po sa abdomen. Alright? For the abdominal thrust or Heimlich maneuver, so yun po. Stand behind the baby. Tapos po, yung kamay nyo po naka-bendo. So, hanapin nyo po yung simura niya. I-bend ko lang. And then thrust po pataas. So, yung pwersa nyo po pataas. Pag ganun. So, kasi para po... It's like a J po. J na inward movement. So, until po na mailabas niya. Or kung at lamitan po na ginagawa niyo yun, bigla po siya na like gawin niyo na lang po siya kasi para So connected po siya sa CPR ulit. Babalik na naman tayo doon. If ever yung pasyente po ay nawala ng malay and then you found out na parang, wala na to, parang nag-arrest na, nag-cardiac arrest. So you can perform immediately po yung CPR. So connected po sila doon. Alright? So that's Heimlich maneuver po. And then next po, kung nagkataon po si Ate Dayan mag-isa lang dito sa church, tapos kumain ng buong manok, nahirinan mag-isa. Self-rescue techniques. Alright? So ito po, same thing with the Heimlich maneuver po. Pwede niyang gawin yung J pa rin, movement, siya mag-isa. Ipupush niya po hanggang lumabas po. Kung hindi po lumabas yun, pwede po siya sa table, sa chair. As you can see doon, yun po, pababa pong gano'n pababa. Hindi po yung basta na lang nagkagaganon. So pababa po, it's like doing J movement pa rin. So hanggang sa lumabas po with force. Diba? Alright, so yun lang naman po pagdating po dun sa
sa choking. And then, next slide. Pwede mag-interview yung ano, yung pag mas malaki yung trigger. Apo, same thing lang naman po. So yun lang, ano naman po, yung positioning lang natin. So basta make sure po yung tangent nandito and then push. So ito po sa abdominal. Sa chest po, same lang. Parang gagawin nyo rin po. Apo. Sa pregnant, alright, sa pregnant at the same time sa mas malaki sa inyo. Kasi di ba pwede dun sa chest. Alright. Baby po. Yung request po ni Isis Pag baby back sa choking po, children and infant. Pag baby po, either pa ganon, like pa ganon, gagawin niyo siya. Hindi. Ganun. Ano po, bali ang Or position. either nakatalikod. Either way, pwede po siyang gawin. So, alam mo, kung sa likod naman siya, sa likod, pag ganon. Bibigay po kayo ng 5 back blows. Hindi siya pwedeng ihiga. Heel po igaganin niyo po. 5 back blows. And ayan po. So sabi po sa bata, never perform blind finger sweep. Ibig sabihin po nun, yung bubuksan yung bunganga ng bata, bigla na lang kayo magsusunod ng gano'n. Hindi po. Big no-no po yun kasi baka ma-push nyo pa, papasok kung ano man yung bumara. Okay? So, basta perform the back blows at the same time yung thrust. Gaganin nyo po yung bata. Alright? Pero kasi nung nagturo sa amin yung sa Hamad, if visible naman daw, pwede mo naman Yeah. siya. Yes. Ayun po. Balik ko na rin po. Nagbigay na tayo ng back blows, hindi po siya tumalsik. Or nag-chain thrust na po tayo, nag-highlight na tayo, hindi siya tumalsik. And then, you think na you perform naman 5 times, 5 back blows and everything, sisilipin niyo po. Pag nakita niyo naman visible, sige po, you can start removing na po yun. Alright? Congratulations. Siyempre, meron din Alright. namin yun, no? So, yun po. Napaka-importante po. So, iwasan natin mag-blind finger sweeps. Alright. So, if ever po, nagkaroon ng nag-arrest ang baby, nawala ng hininga and everything, same thing, perform the CPR pa rin po. Infant sudden death po kasama. Sorry. Yung infant sudden death kasama sa CPR. Alright, so next. Ayan po, preventing choking sa may mga bata po dito. Please avoid grapes, nuts, hard candies, small objects in your house. Sa mga button. Alright, so yun po, malaking bagay po na aware kayo para maiwasan na talaga. Hindi yung kung kailan na andyan na sa kapal ng mag-iingat. Alright, next. Bleeding. So next thing, next topic natin, bleeding. So bleeding po, we have very importante po because severe bleeding in 5 minutes po pwede na may mangyari doon sa pasyente or sa victim. 5 minutes yung duguan, it can lead to arrest. Alright? So yung bleeding po, just to be familiar, we have arterial flow. Arterial flow, yung artery po natin yun, which is yung ating blood flow is coming from the heart. So can you imagine, nagpapump yung heart natin. Kapag nasugatan po, nahiwa po yung ugat natin, yung artery natin, oozing. Yung dugo, tumatansi po yan na parang tumitibok-tibok pang ganyan habang lumalabas. It means, napaka-importante po na artery po yung tinamaan na ugat. But when we talk about venous po, the blood flow is going to the heart. So tendency po nun, walang pressure kasi papunta pala ng puso eh. Kasi puso natin yung nagpapump, siya yung nagpo-force, lumapas yung dugo. So yung venous, tutulo lang po yan. But then syempre, tulo pa rin po ng tulo yun. Capillary po, yan po yung mga nagasgas. Nagasgas kayo, syempre dugo ng dugo. So those are the different kinds po. But then like what I've said, pag artery na po, ma-identify niyo po yan kapag yung kulay bright red. Pag may nakita kayong nahiwa dito or na-aksidente, bright po yung kulay ng pagkapula, isipin niyo kagad arterial yon. So you should do immediately mga first aid. Pero pag nakita niyo po na dark naman yung kulay ng dugo, venous po yun. Galing po yun sa vein. Alright? Next po. Okay, bleeding, practical wound management po. Napaka-importante po pag may bleeding, compress, direct pressure. Pag may nakita po kayo dumudugo, diinan nyo na po kagad. Direct pressure, like what I've said, unahin nyo yung sarili nyo, kung hindi nyo makilala yung victim, protect yourself, maglagay ng gloves, siyempre kung wala naman available na gloves, get anything, plastic, just to cover kung may bleeding po. Huwag yung bare hand, kasi hindi nyo alam baka may sakit yung pasyente, yung victim. Alright, so kung expose po yung wound, alisin lang yung damit. You should expose the wound, kung nakadamit siya, dumudugo, so buksan niyo po yung damit para mas makompress nyo ng tama. Alright, and then if you have the cloth, mas maigi.
diinan nyo po ng clot. And then, pag nadiinan nyo na po ng clot, mag-start na po yun mag-clot. Ibig sabihin, matuyo. So, ang tendency, yung iba po kasi sisilipin, ay, tumigil na ba? Tumigil na ba? Hindi po, big no-no. Kasi pag sinilip nyo yan, pag tinanggal nyo yung kinover nyo, mag-start na naman po siya dumugo. Alright? So, hayaan nyo lang siya hanggang sa huminto. Kapag yan ay napuno na ng dugo, yung hawak yung basahan or damit, huwag nyo po tatanggalin at maglalagay kayo ng panibagong damit. Ipatong nyo na lang po sa ibabaw ng dugo ang damit. Alright? Never remove kasi po, it will continue again yung bleeding. Sa halip na huminto na, binubuksan nyo, pinapatuloy nyo ulit. And then, it can help po yung elevation. Kunwari tumudugo po ito, nahiwa ko dito or naputol, itaas nyo lang po. Kasi sabi ko nga po, yung pressure kasi coming from your heart, so if you will elevate the arm, or kung ano may sugat dyan, kung sa paa, ihiga nyo, itaas nyo. Kasi yung pressure po, galing sa puso. So tendency nito, mas lesser yung pagdudugo. Alright? Next is 30K use. 30K use, hindi po available anything na tali. Kunwari po, nandito po yung sugat sa knee, lalagay nyo po yung 30K or tali or anything na pwedeng maghigpit above the area kung saan nyo nasugatan. Kung nagka-injury yung knee, may sugat, malaking sugat, lagay niyo po sa kita yung tali or anything, it helps po to stop the bleeding or kahit man lang to control. And then, alright, nandito na po tayo. Sorry kung mabilis kukuha niyo po ba? Kasi limited lang yung time, baka gutom na rin tayo lahat. Or stroke po, how to recognize stroke. Meron tayong tinatawag na FAST. Facial drooping. Alright? So, titingnan niyo po, papangitiin niyo si victim. Kunwari si ate, parang may something sa'yo, parang hindi normal. Ngiti ka na. Pag umiti po siya, bumagsak yung kalahating bibig, hindi pantay. So, isa na po yun sa marirecognize nyo na baka mag-start na siya ng stroke. Facial drooping, arm weakness. You will ask the victim, erase yung both arms. Both arms po Yes. Sige nga, tingnan nga natin, paris na ng both arms, baka may nalalaglag. Sa tendency po nito, pag both arms are naka-raise, pag may isa pong, alam yun, medyo bumababa, ibig sabihin there's something wrong. So, may pa-start na yun ng stroke. Speech po, parang kami yata nagkakaroon ng slurred speech. So, yung may tawag ko. So, you will ask the person to talk. Tanungin niyo po siya, gano'n. So, alam naman po natin yan, di ba? Parang sa real world is, ay, ano ba yan, stroke ka ba? Di ba joke yun, minsan? And then time, napaka-importante po, time bound. So pag napansin nyo na po yung facial drooping, yung arm weakness, speech, call kagad immediately. And then one more thing is, pag nakita nyo po may changes, kailangan i-take note nyo kung anong oras nangyari yun. Very important yun kasi tinatanong po yun sa hospital. So at least makikita natin yung progress. Kasi po ang stroke, it can be hemorrhagic, pwede po may pumutok na ugat sa ulo, which is siyempre, very important po yung time doon. So habang tumatagal yung oras, lumalala ang problema. So at least may idea po tayo, 15 minutes ago pa lang pala, or something like that. Alright? So, stroke symptoms po. Iba po ang stroke symptoms sa babae at sa lalaki. Alright? So, dito po, sa men, facial drooping, arm weakness, speech difficulty, vision problems, yung parang nahihili yata, parang lumalabo yung paningin ko. Trouble walking, pansin nyo naman po yun, di ba? Pag may na-stroke, hindi po pantay maglakad. Severe headache without unknown cause. Yung parang natulog ka naman ng okay, kung ano naman, hindi ka manoon po, but parang may something yata sa ulo ko, bakit masakit? So women po, so nandun pa rin, pasok pa rin yung facial drooping, arm weakness, speech difficulty, severe headache, nadagdag po, general weakness, total, yung buong katawan, pagod na pagod, confusion. Alright, yung mga tipong, kung ano-ano nang pinagsasabi ni Ate ni Ate Dayan. So fatigue po. So ang tendency po nito, nausea, vomiting. So pag may napansin kayo na nakita nyo na yung fast, ginawa nyo na yung fast, nakita nyo na may facial drooping, may slurred speech, then nag-start na siya magsuka. So talagang ano na po yan, emergency na agad yan. Alright? So yun nga po sabi ko, may types, may ischemic, may hemorrhagic. Ischemic po, ibig sabihin yung black artery, may barado ugat yung puso natin. It's a long way pa to discuss. We have a lot of time for that next time. We will tackle more on stroke lang. But now, I'm just giving you some idea lang po. Ischemic stroke, hemorrhagic nga po, yung bigla may pumutok na ugat. So, hindi po basta puputok yun na walang dahilan. So, mind you mga kapatid, what do you call this? Be cautious po pagdating sa blood pressure. Alright? Kasi pag hindi po well monitored yung blood pressure, hindi kayo uminom ng tamang gamot,
And then suddenly with this kind of weather, magsushoot up yung blood pressure nyo, maliit lang po yung arteries natin sa ugat. Tendency, hindi po kakayanin yung pressure ng dugo na aakit sa utak, puputok po yan. Aneurysm, when we talk about aneurysm po, buo pa. Kumbaga yung ugat natin dito sa utak, nagkaroon lang ng bulging yan. Yung pressure ba, nagkaroon dito ng kontil. Alright? That's aneurysm. Pag sinabing ruptured aneurysm, pumutok na po yun. Doon na mag-start kumalat yung dugo sa utak natin. Alright? Next po. Alright, so we're going naman sa heat stroke. So iba po ang heat stroke sa heat exhaustion. Alright, patapos na po tayo. So this is very important, especially with this weather. Dito po sa Qatar. So very common po dito sa Qatar. Heat exhaustion po, heavy sweating. Yung parang sabi mo ba ito, naliligo na ako sa pawis. Cool skin. Can you take note of this, heat exhaustion, cool skin. Para, ang lamig ng pakirang alam na yung mga balat ko. Dizziness, nausea, fast, weak pulse. Heat stroke po, the difference with heat stroke, yung body temperature around 40 degrees, mataas masyado. Altered na po yung kanyang pag-iisip kung ano-ano nang ginagawa, kung ano-ano nang pinagsasabi. Hot, dry skin. Alright, pag hot, dry skin po, yun, heat stroke na po yun. Rapid, strong pulse, mabilis yung tibok, yung pulso natin. And then possible po, may seizure na yan, or next, magko-collapse na po. So once na ganun na po yung experience nyo, hindi na po siya heat exhaustion, heat stroke na yun. You should act immediately. Alright, so tawag na po tayo ng 911 kagad. Paano nga po iiwasan? Uminom ng maraming tubig, especially kung nasa labas kayo. Kagaya mamaya, paglabas natin, try to drink more water bago lumabas. Iwasan lumabas around 10 a.m. to 4 p.m. Pero dito sa Qatar, hindi naman applicable yun. Parang 6 o'clock, 7 o'clock, mainit na. Wear light clothes, hanggat maaari. Hindi po yung summer na summer, at itaya, naka-winter outfit. Wala ba? Alright, so heat exhaustion po. Pag may heat exhaustion, para maiwasan po, move to cool place. Like, let's say may nangyari, feeling mo parang, heat exhaustion na to. Lipat ka kagad sa malamig na lugar. Lie down with legs elevated. Alright? Remove yung mga tight clothing. Uminom ng maraming tubig, mag-apply ng cool, wet clothes. Maglabas sa akin ng tubig kung nasa bahay kayo, galing sa ref, malamig, ipatong niyo po sa ulo sa bato. Rest for at least 30 minutes. Pag bumuti po yung pakiramdam, good. Pag hindi, better to go na lang to the hospital or call 999. Alright, so next po. So, okay, wala naman po. Mas importante po ay ma-monitor lagi, EMS. Next po. Alright, so take away lang po. Ulitin lang po natin. Push hard, push fast. So, during the CPR, at least 100 to 120 per minute, at least 2 inches depth. So, pag bata, 1 hand po. So, we have 2 types, conventional, saka yung CPR lang. So, I advise sa atin, just do the CPR, napaka-importante po kung hindi natin kilala yung pasyente or victim. Choking, Heimlich maneuver, Heimlich, yes. And then back blows, don't forget, back blows po. Yung back blows po, hindi lang sa bata, applicable din po yan sa matanda. Kung hindi po basta nakuha sa Heimlich maneuver, or sa trash, doon po sa yung self nga na ginagawa, may back blows pa rin po. 5 pa rin sa likod. Pataas po. Patutungin niyo po gano'n, then back blows. Bleeding, direct pressure lang po, elevate. Stroke, think of fast. Yun nga po, pace, arm, speech, then time bound. Heat stroke, cool fast, shake, wet clothes. So yun po, napaka-importante. So any message po from Health Ministry? Salamat po. Napaka-informative yung ating lecture ngayon. Meron po ba mga questions? Kanina rin merong question na paano mo malalaman kung hinito ka na ng compression? Yun ang tanong. Yeah. Basically po, yun po, additional to that, kung feeling mo pagod ka na, tapos dalawa rin naman kayo, so pwede naman po kayo mag-switch. Alright? Pag nag-switch po kayo, hindi po basta mag-switch ng bibitawan nyo. So at least, parang pagdidikitin nyo po yung dalawang kamay nyo. Nandito pa, nandito ako, continue ako, then sasabay ka ng beat. Para at least continuous. And then how will you know kapag okay na? Kapag nakita nyo po na yung pasyente is meron ng changes. May eye movement na siya, or nagre-respond na siya verbally, or pag tinap mo. So those are the things po ma-recognize natin na okay na. If ever, if you know how to check the pulse, carotid pulse po pag sa adult, and then dito po sa brachial kapag mga bata. Pag mga baby pala po, hindi nyo siya pwedeng itap na ginagaya sa matanda na, hey, okay ka lang, gano'n. Sa heel po, ang tap. Gaganon niyo yung paa. Baby, okay ka lang? Baby, okay ka lang? Alright.
Okay. So, just in case hindi responsive yung patient, let's say CPR pa rin. Hanggang di ba dumarating AMS? Yes, opo. Yan po yung ano doon, napaka-importante. Just continue yung ating compression hanggat wala dumarating na help. Yun po yung napaka-importante. Pero, like what I've said, your safety first, pero kung ikaw lang mag-isa sa scene, you and the victim itself, kung feeling mo exhausted ka na, baka mamaya ikaw pa yung sumunod na biktima, you should stop. May limit naman po. Hindi naman sinabi na, sige, talagang kailangan kitang i-revive. Ikaw naman mismo later on ang magkakaproblema. So, meron pa po ba mga questions? Si Raymond daw, may question. Ano daw? Huwag ka mahiya, tanong ka. Ano daw po kapag yung mga case or senaryo na nasa liblib na lugar, tapos wala naman na makakapunta or nakakapasok na. With that case po, it's uncontrollable. Kumbaga, as long as you did your part, na tumulong po or nabigay niyo po yung first aid na tinuro natin, I think yun na po yun. Wala na tayong magagawa kasi kung sabi niyo na wala namang possible na mag-respond pa doon. But then you try your best, hanggang doon na lang po talaga. Yung pagpapasok po na may oras po ba yun? Malibaon na lang po isang oras po ba yung... May certain... Yeah, but wala naman. Just continue as long as kaya mo po. Yun lang naman po yung limit doon. There's no such thing as 1 hour, 30 minutes, hindi po. If you can, just do it. If somebody is with you, you ask somebody to help you. Ganun lang po. Any question pa po? Yung Fred, yung may sakit na epilepsy. Ayan po. Actually, pwede po natin siyang i-tackle some other days para po, we will focus on the seizure. Kasi pag yung mga ganong case mo, ibang case din po kasi yun. So you know how to perform po dapat, yung hindi yung kagaya ng, di ba sabi nila, kapag lalagyan ng spoon sa bibig. Yung, marami po kasi tayo mga nakagawian mga bata pa na hindi po dapat ginagawa. Also, one more thing is yung burn, lalagyan ng toothpaste, big no-no po yun. Just wash it in a running water. It will help po. Huwag na pong lalagyan ng toothpaste sa mga ganun po. Kasi marami na akong case na ano yan eh. Isang natabilang namin, nangisay bigla. Apo. Kami naglalaro. Pero pinapayahan lang namin. Importante ron pa. Tapos maya tatayo naman siya. Apo. May mga ganun pong seizure na short term lang po siya. And what's important is yung safety po ng tao. Kung nakaupo siya, try to lie down, let the patient lie down on the floor. Yung importante po, relax siya doon. Kung open na lang po yung button para mas ma-relax siya. Let the patient stay na lang po. You will not do anything. Kasi later on po, Siguro sa tubig. Apo. Siyempre dapat namin. Yung po sa mga drowning na cases po, pag dinala po nila sa pampang, huwag niyo po kasi kakabit yung ating defeat, yung ating AED. Ano niyo po muna siya? Tuyuin muna bago i-attach yung pad before you start the AED. Basta wala po siya sa tubig. Meron pa po ba? Pahabol na mga tanong? Malinaw na po ba? So, maraming salamat, Red. Last message na po para po sa ating mga kapatid. I would like to remind everyone na in case of emergency po, just be calm, be prepared, and be willing to help. And always remember na one person with the right knowledge, alright, with the right knowledge can save a family, to save one of his loved one. And maybe that one person could be you. So, importante po may alam tayo. So, not necessarily alam lahat, but what's important is the basic. Amen. Thank you, Red, sa napaka-timely at informative na